Amen. Purihin po natin ang Panginoon. Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Mula po sa ating mga puso, atin po siyang sambahin sa pamamagitan natin palakpak. Praise the Lord. Glory to God. At samahan niyo po ako, muli po nating i-remind ang mga sarili natin kung bakit po tayo nandito ngayon. Ready po? 1, 2, go. Ako ay narito ngayon upang mag-aaral ng salita ng Diyos. Ang puso ko ay binubuksan, ang isip ko ay itinutuon, ako ay makikinig at susunod sa salita ng Panginoon. Amen. Manalangin po tayo. Ama namin, tulad po ng aming binanggit, may dahilan kaya po kami nandito. At ang dahilan na yon ay walang iba kung hindi ikaw. Kaya po Panginoon, kung hindi mo rin lamang naman po kami kakausapin, kung hindi po namin mararanasan ang presensya at tinig mo, wala pong kabuluhan ang lahat po ng aming pagtitipon. Kaya dalangin namin, Lord, basbasan niyo po nawa, biyayaan niyo po nawa kami ng inyo pong salita. At ang presensya mo po nawa, Panginoon, ay maranasan namin sa aming mga puso at sa aming po mga espiritu. Purihin ka, Ama namin. We love you, we praise you, we honor you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Maaari na po tayo makaupo. Marami pong tinatawag sa mundong ito na great. Meron tayong tinatawag na Great Wall. Diba? Great Wall of China. Ginagamit natin yung word na great. May dahilan kaya natin siya tinawag na great kasi siya ang pinakamahabang wall sa buong mundo. Tinatawag din natin ng ibang tao na great, si Alexander. Alexander the Great. Ba't siya tinawag na the Great? Kasi sa kanyang mura at batang edad, napakalaki ng kanyang naabot, napakalayo ng kanyang na-conquer. Kaya siya ay great conqueror. Meron mga tao na tinatawag natin na great leader. Kasi ang tindi na impluensya niya. Talaga namang powerful. At may mga tao na sobra-sobra ang kayamanan. Kaya tinatawag natin na sila ay merong great wealth. Na pag ginamit mo yung word na great, you're comparing. Sinasabi mo na mas powerful, mas mayaman, mas may kakayahan, laging merong comparison. Merong great, merong greater, merong greatest kapag ginamit natin yung word na great na yan. At yan po ay pagdating sa standard ng mundo. Pagdating po kaya sa mga Christians, ano naman po kaya ang ating standard ng greatness? Sabi po sa 1 Corinthians 13, verse 13, now, these three remain, faith, hope, and love. But the greatest of these is love. Mas greater daw yung love kaysa sa faith. Akala ko ba kailangan magkaroon tayo ng great faith? Siguro iba sa atin are working towards this end na magkaroon tayo ng pananampalataya na great. Iba sa atin, merong great na hope na tayo po, pag kinuha ng Panginoon, we are there with Him in heaven, malaki ang ating hope. Pero meron ka mang pananampalataya. Naniniwala po ako sa atin dito, marami dito may pananampalataya. If not all of us, may pananampalataya. Lahat po tayo mayroong pag-asa. Pero ang tanong, sabi po rito, love is the greatest. Why love is the greatest? Bakit kaya pinakadakila sa lahat ang pag-ibig? At yan po ang pamagat ng mensahe natin ngayon pong umagang ito. Bakit pinakadakila sa lahat ang pag-ibig? 1 Corinthians 13, 1-8 po ito. Pero simulan lang po muna natin sa unang tatlong verses, 1, 2, and 3. Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampalang umaalingaw-ngaw o pompyang na maingay. Maingay ba yung pompyang natin? Hindi naman siguro. No? Kung ako man ay may kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos, tulad po na ginagawa natin ngayon, meron tayong mensahe mula sa Diyos, mula sa Biblia. Kung ako man ay may kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, ang talino mo raw. Kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman, talino mo talaga, at lahat ng pananampalataya, tindi, no? Matalino na, ang dami pa niyang pananampalataya. Ano pa't nakakapagpalipat ako ng mga bundok? Ilan na po sa atin dito ang nakapagpalipat ng bundok? Ilang bundok na ang napalipat ninyo? Okay, ito, grabe to. Ngunit, wala naman akong pag-ibig. Hindi po ibig sabihin nito, wala siyang kadate ng Valentine. Okay? Ngunit, wala naman akong pag-ibig.
Wala akong kabuluhan. In English, ang ginamit po dyan, I am worthless. Pag tinagalog mo yung worthless, walang presyo, walang value, walang saysay, walang sense. Verse 3, at kung ipamigay ko man, ang lahat ng aking mga ari-arian, giver, itong taong ito, mahilig mamigay, charitable, at ialay ko ang aking katawan upang sunugin. Din ito, lahat pinamigay, pati yung katawan, binarbecue. Ngunit, wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. Ito pong tatlong verses na to tells us why love is the greatest. Unang-una po, love is the greatest because everything is worthless without love. Lahat ng bagay ay nawawala ng kabuluhan kung ginagawa po natin nang wala naman kasama na pag-ibig. Love gives value to all of our actions. Lahat ng ginagawa natin, may saysay kung may love. Walang saysay kung walang love. Parang halimbawa po, mayroong bola. Okay, 2 bola ng basketball, Spalding. Magkano yan? Siguro nasa mga 4,000, 5,000. Itong bola ng basketball, 5,000 pesos, Spalding. Itong pangalawang bola ng basketball, 2,000 pesos lang. Siguro ano bang brand yan? Molten, o kaya Mikasa. Mga ganun lang yan, 2,000 pesos. Ang mas mahal, yung 5,000. Yung 2,000, mas mura. Pero yung 2,000 pesos, may pirma ni Jaworski. Anong mas mahal ngayon? Yung merong pirma ni Jaworski. Diba? Kahit yung bolang yon hindi nga Mikasa eh. Kahit yung bola na yun, mga bolang tigpa 500 pesos lang na nabili natin kung saan-saan sa tabi-tabi. Nagkaroon siya bigla ng value kasi merong pirma ni Jaworski. Diba? O kaya, ewan ko, kaya dala niya pa si Jaworski. O kaya naman, diba? Nakakita ka ng balutan ng chiclet. Ito na naman, mga example ko, hindi alam ng mga bata eh. Alam niyo ba yung chiclet? Hindi alam ng mga bata, no? Bubble gum yun. Yung balutan ng chiclet, nakita mo, kakalat-kalat. Wawalisin mo, di ba? Basura yun eh. Pero nung dinampot mo, meron pala doong note yung misis mo. O kaya yung nililigawan mo, yung crush mo, kung sino man, merong note doon, nakalagay, I love you, I miss you. Gusto kitang makita uli. Itatapon mo o hindi? Hindi. Di ba? Kasi nakasulat doon, I love you daw. Nagkaroon bigla ng value, yung basura. Dahil merong love na kasama. Ngayon, ibenta mo yon, may bibili ba nun? Walang bibili nun. Basura yun eh. Pero ikaw, pag nawala yun, iiyak ka. Pag yun, may kinuha ng iba at binenta sa'yo, bibilin mo. Di ba? Kasi may value siya bigla dahil meron pong kasama na love. Yan pong ibig sabihin nun. Whatever you do is worthless kung walang kasamang love. Nandito po tayo, nagtugtugan, nag-awitan, may love ba o wala? Pag merong love, valuable. Pag walang love, worthless. Nandito po tayo, nakaupo, umattend ng church, nagbihis, namasahe o nagsasakyan papunta rito, nakikinig. May love ba? Pag meron, valuable. Pag wala, worthless. Nandito po ako, nagsesermon, may love ba? Valuable. Walang love, worthless. It's not about what you are doing. It's not about whether you're here or not. Maring ikaw ay nasa FB Live, nasa YouTube. Ang tanong, may love ba o wala? Ulitin ko, for the last time, pag walang love, worthless. Pag merong love, valuable. Kaya po, alam niyo po, ako po ay natutuwa po ako dito po sa church natin, naniniwala po ako, isa sa pinakamatamis na uri ng pagmi-ministry o paglilingkod sa Panginoon is volunteerism. Kaya po, we appreciate our workers. Kasi mga workers po natin, binabayaran ba natin yan? Wala naman. Payosi lang yan eh. Ay, hindi. Sorry, joke lang. Hindi sila kumikita. Hindi sila yayaman. Hindi sila sisikat. Hindi sila magiging powerful. Tumakbo man sila sa eleksyon, hindi sila mananalo kahit iboto natin sila. Pero ba't sila naglilingkod? Because of love. So because of that, yung paglilingkod po ng mga workers natin, mga volunteers natin, napakatamis.
Kasi po, alam natin na ginagawa nila yon kahit wala silang mapapala physically, materially, financially, pero ginagawa po nila dahil sa pagmamahal sa kapatiran, pagmamahal sa Panginoon. It is valuable. Kaya napaka-importante po nitong pagmamahal na ito. Everything becomes valuable because of love, and everything becomes worthless without love. And without love, marami pa naging worthless. Our words are worthless. Yung mga salita na binibitiwan natin are worthless kung walang love. 1 Corinthians 13 verse 1, makapagsalita man ako, kita nyo ha, makapagsalita man ako ng mga wika ng mga tao, ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lang akong kampanang umaalingaw nga o pompyang na tumataginting. Alam niyo po ba yung word na I love you? You tell me, posible ba na magsabi ka ng I love you, pero walang love? Yes. Di ba? Ang daming mga bolero na ganyan. I love you. Pero walang love na kasama. Pero yung mga nakarinig naman, kilig naman. Akala naman nila, totoo. Pero you can really say, I love you without love. You can even marry a person without love. Sa panahon po ngayon, marami nagpapakasal kahit walang pagmamahalan. Bakit po? Tell me, bakit nagpapakasal? Hindi naman pala love. Dahil, di ba? Convenience. May convenience. Bakit mo pinakasalan? Hindi mo naman mahal. Hindi nga, pero ang mahal-mahal naman ng kanyang bank account. Bakit mo pinakasalan? Wala namang love. Wow. May visa. Diba? Marriage for convenience. It happens. And some people, sadly, they live together. Minsan nag-anniversary, 25 years, 30 years anniversary, magkasama sa bahay. Wala nang love. Possible or not? Possible. Di ba? 50 years old na sila pareho, di ba? 70 years old na sila pareho, wala nang love. Wala nang pansinan, wala nang pakialaman, they do not even care for one another anymore. Words are cheap. Words are cheap. Kaya mga words na binibitiwan natin kung walang love, it is also worthless. Secondly, without love, deeds are cheap or deeds are worthless. Hindi lamang po words, pati mga ginagawa natin, worthless. Verse 2, kung ako man ay may kakayahan, magsalita ng mensahe mula sa Diyos, okay? May ginagawa na siya, hindi na siya salita lang. Umunawa ng lahat ng hiwaga, kung lahat ng sa akin lahat ng kalaman, pananampalataya, nakakapagpalipat pa ng bundok. Pero walang pag-ibig, wala ring kabuluhan. Ito yung sabi natin kanina sa mga ministers natin, sa mga volunteers natin, marami kang spiritual gifts. Tingnan nyo naman, no? Meron siyang gift of wisdom, meron siyang gift of knowledge, meron siyang gift of faith, ang dami niyang spiritual gift, pero wala siyang love. Is that even possible? Yes. Meron spiritual gift, ang galing niya, ang talino niya, pero puro kayabangan, walang love. Na meron siya spiritual gift, ang galing niya sa ibang mga bagay. Meron pa ako mga naririnig, merong gift of healing. Pinagpe-pray pa, in Jesus' name, gumaling ka, at gumagaling nga. Pero pagkatapos naman nun, ang yabang naman, nangihingi ng pera, pininegosyo, walang love na kasama, all of this is also worthless. Lahat ng ating abilities, lahat ng ating skills, kung ito po ay ginagawa natin without love, it is valueless. And then, without love, even our sacrifices, even our offering are worthless. Ba't natin nasabi yan? Kasi po sabi sa verse 3, kung ipamigay ko man, ito na nga, no, ang lahat ng aking mga ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, wala namang pag-ibig, wala ring mapapala. Grabe itong mga description ni Paul. Kasi kanina po, nung magsimula po siya, mga salita lang, nakakapagsalita. Susunod, may mga ginagawa na, deeds na, pero itong pangatlo na ito, talagang buong katawan, inialay. Buong buhay, idinedicate para lamang doon sa ministry or kung ano mang ginagawa niya. Pero kung walang love, it is also worthless. So yung ating po mga, whatever it may be, sacrifices na yan. Sa church, meron tayong mga sacrifices sa church. Meron tayong mga offering. Ang tanong, is there love? Again,
Worthless kung wala. Sa church. So, pero hindi lang naman po tayo sa churches. Sa church may offering or may sacrifices. Saan pa? Sa pamilya. Meron po tayong sacrifices sa mga pamilya natin. Pero kung walang love, worthless. Meron kang asawa, nagluluto, pinagluluto ka ng almusal, tanghalian, hapunan, may pabaon pa sa'yo ng merienda. Pero walang love. Possible or not? Possible. Possible. Hindi komot pinagluluto ka, mahal ka. Hindi komot pinagluluto ka, may kasamang love. Pero kung pinagluluto ka, sunog. Pero korting puso naman yung itlog. Nilagyan pa niya ng 2 mata. At may note, mahal na mahal kita, asawa ko. Sunog nga lang. Pero at least, di ba, alam mo, galing sa puso yung kanyang ginagawa. You can give, ito naman sa mga lalaki, you can give your 100% salary to your wives without love. Wala ba mag-amen dyan? Wala. Mabibisto. Okay? Great things, we can do great things even without love. Sabi nga, you can help the poor, you can do charitable works, but without love, all of this is nothing. Mga kapatid, love makes the difference. Ito po yung linya, ito yung border. Dito malalaman kung may saysay o wala. Ito po yun. Bibigyan ka, 1 tasang kape. May kasamang love, ang sarap nung kape. Kahit kape lang yan. Minsan nga magtitigan lang kayo eh. Nagkatitigan lang kayo ng asawa mo. May kasamang love, ang lagkit nung titig. Pero pag walang kasamang love, ang talim nung titig, nakahiwa. Ganun po ka-importante itong love. Alam niyo po ba, isa sa mga in-demand na profession ng mga Filipino sa buong mundo is what? Nurses. Ano pa? Domestic helper. Di ba? Isa po yan sa mga skilled workers, okay, meron din po tayo niyan. Pero ang daming nurses sa buong mundo, lalo na po sa Europe, nasa West, marami. Dito po sa East, ang marami po sa atin dito, mga domestic helpers eh. Pero tignan niyo po itong dalawang ito. Bakit dito nag-excel ang mga Filipino sa dalawang, profession na ito? Bakit dito? Kasi ang mga Pilipino po ay mapagmahal. Kung ikaw man ay domestic helper, ginagawa mo kita mo yung inaalagaan mo, mahal na mahal ka. Diba? Yung mga inaalagaan mo ng mga maliliit, minsan mas excited pa sila na makita ka kaysa magulang nila. Kasi po mapagmahal ang mga Filipino. Ang mga nurses po, pag nakita nyo sa ibang bansa, pagkatapos na yung oras nila, 8 to 5, 5 o'clock na, uuwi na yan. Pero yung mga nurses na Filipino, hindi lamang po sila professional na nurse, although they do that professionally, pero yung pag-aalaga nila sa kanilang mga pasyente, gano'n na lang. No, ibang klase, kinakantahan pa yan, yung pasyente. Mamaya, friend na sila ng pasyente. Parang ang tawag na sa pasyente, nanay. Diba, hindi yung tawag sa kanya, professionally. May relationship. Kaya tuloy, pag namamatayan ng pasyente, nafe-feel po nila may depression sila. Hindi dahil weak. Hindi ko depress weak, ha? Kasi may mga ganyan daw eh. Diba? Nararamdaman nila kasi may relationship. Kaya po, hindi trabaho lang. May personal na kasali. Meron pong love na kasama. Kaya yan po ang mga Pilipino. So therefore, put love into all your actions. In everything that you do, make sure may kasamang love. Kaya po greatest yung love. Matindi ang epekto nitong love. Secondly, why love is the greatest? Simply because love brings out the best in us. Inilalabas po ng pag-ibig yung mga natatago nating kahusayan. Lumilitaw bigla. Verse 4 to 7. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi mainggitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, hindi mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa, hindi rin ito natutuwa sa masama. Sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala,
puno ng pag-asa, at nagtsatsaga hanggang wakas. No, love brings out the best in who you are as a person. Di ba yung mga taong in love, di nyo ba napapansin? Kapag ka in love, nagiging makata. Nakaka-compose ng kanta. Nakakagawa ng tula. Gumagaling mag-English. Hindi ko alam kung ano connection nun eh. Nag-i-English bigla. Kapag ka in love. No, natututong mag-toothbrush. Ang husay. Yung nanay niya talaga hindi siya mapag-toothbrush, pero nung na-in love, talaga naman. Di ba? Gumaling. Love brings out our best behavior. No, yung pinakamabuti, yung best version of ourselves, napapalabas po yan ng pag-ibig. Lumilitaw ng gusto yan. Even our limitations. No, yung limit natin, our limit depends on our love for a person. Halimbawa po, kapitbahay mo. Siyempre, mahal mo kapitbahay mo. Sabi naman sa Bible, love your neighbor. At saka, alam niyo po, hindi matalino na makipag-away sa kapitbahay. Masyadong perwisyo pag ang kaaway mo, kapitbahay mo. So, do your best na yung kapitbahay mo, kaibigan mo. Kasi mamaya, may nagnanakaw na sa inyo, nakita ng kapitbahay mo, hayaan niya lang. Pero kung friend mo yung kapitbahay mo, pwede mo sabihin, ay kapitbahay, aalis kami. Pwede bang ikaw na tumanggap ng darating kong parcel? Ginagawa ko po yan eh. Pag paalis kami, mga 2 days, 3 days, sasabihin ko sa kapitbahay namin, Ate Rose, pwedeng sa inyo namin pabagsakin yung delivery namin. Sige, Pastor. Kinukuha naman nila yung delivery, no? So, mabuti yung good kayo ng kapitbahay mo. Pero may limit. Mahal mo yung kapitbahay mo, pero may limit. Manghihiram sa'yo, pwede bang pahiram ng martilyo? Papahiramin mo, di ba? Pero mamaya, nanghihiram na, pahiram naman ng kotse, nag-iisip ka na. Pahiramin ko ba ng kotse to? Medyo ibang ano na yan. Medyo baka magka-problema na. Nagdadalawang isip ka na. Meron ng limitasyon. Kasi, kapitbahay. Yung mahal mo siya, pero may limit, may level. Pero pag ang nanghihiram na sa'yo, o ang kausap mo na, asawa mo, may limit ba? Meron. Meron din. Pag ang kausap mo na asawa mo, may limit pa rin. Kaya lang, mas mataas yung limit. Nagbabargain na kayo. Sabihin mo, baka naman pwedeng ganito na lang bilhin mo. Papabili sa'yo, love, bili mo naman ako ng kwintas. Magkano yung kwintas mo? Mura lang naman to, mga 50,000. 50,000? Mahal naman yan. Sweldo ko na hindi tayo kakain ng 3 buwan. Pag yan ang binili natin. Sige na, di ba love mo naman ako? Ano gagawin mo? Sige na nga, huhulugan mo. Diba? 5,000 kada buwan para mapasaya mo lang siya. No? May limit din, pero mas mataas yung limit mo. Pag yung kapitbahay mo nagpabili ng kwintas sa'yo, bibili mo ba? Pag ibinili mo, iba na yan. Diba? So hindi mo ibibili. Pero, pag yung apo mo, iba talaga level pag apo na pinag-uusapan eh. Susunugin mo na sarili mo para sa apo mo. No, kapag yung apo mo may sakit sa puso, sasabihin mo sa doktor, Dok, kunin niyo yung puso ko. Yung kidney ko, bibigay ko sa apo ko. Yung dugo ko, bibigay ko sa apo ko. Kapag yung apo mo, nakita mo yung apo mo, napapabayaan ng mga magulang, sasabihin mo, kukunin ko yan, pag-aaralin ko yan. Ikaw na, kasi apo na. Pag apo, walang limit. Pati buhay mo, bibigay mo. Ewan ko ba, hindi ko pa alam kasi wala pa naman ako apo. Sabi, mas masarap daw magkaroon ng anak. Mas masarap daw magkaroon ng apo kaysa magkaroon ng anak. Amen ba? Di ba? Totoo. Kasi yung mga apo, ewan ko nga ba, yung mga apo talagang ibang kasiyahan ang binibigay. Kasi kapag yung apo mo medyo magulo na, maingay na, maligalig na, sosoli mo lang sa nanay. Yung anak mo, maligalig, magulo, kanina mo sosoli. Wala, kaya masakit sa ulo. Di ba? So, ganun po. Love, yung sacrifices natin are worthless. Love brings out our best behavior. Na lumilitaw yung husay natin depende sa love. Sabi po sa binasa natin, love makes us patient and kind. Nagiging pasensyoso daw tayo. Nagiging kind daw tayo. Mabuti daw ang ating kalooban dahil sa love. Sabi sa binasa natin kanina, love makes us patient and kind. Ang pag-ibig daw ay hindi magagalitin. Ay sabihin nyo nga, say it with me, magagalitin. May kilala ba kayong magagalitin? Wala. Okay. Huwag yung tignan. Huwag yung tignan.
Mamaya na lang. Ang pag-ibig daw ay hindi magagalitin. Hindi laging galit. Hindi laging inis sa'yo. Hindi laging irritable sa'yo. Oh, hindi laging pag nakikita ka, napipikon. Ganon daw yung love. Bakit nga ba ganon? Minsan di ko rin maintindihan yan eh. Mahal mo. Ba't inaaway mo na inaaway? Pero mahal mo ha? Well, minsan di ko maintindihan yan. Talagang mahiwaga ang mga babae. Ano? Pero love is patient. Hindi raw siya mapagtanim ng sama ng loob. So, eto, sa totoo lang, kung may asawa ka, meron ka bang sama ng loob sa asawa mo? May tinatanim ka ba na sama ng loob? Mamumunga yan, tinanim mo eh. Inalagaan mo, lalaki yan, mamumunga yan. Ang pag-ibig daw ay hindi nagtatanim ng sama ng loob. Hindi ako may sabi niyan, Bible ang may sabi niyan. Kasi it keeps no record of wrongs. Hindi ka nagtatanim kasi pinapatawad mo kaagad. Diba? And love is kind. Hindi raw magaspang ang pag-uugali. Ang galing ng pagkakatranslate sa Tagalog nito. Ang pag-ibig ay hindi magaspang ang pag-uugali. Ano na i-imagine nyo kapag ka magaspang ang ugali ng isang tao? Ano yung sabihin nun? Pagkausap mo, barumbado, no? Ano pa? Maangas, palasigaw. Ano, pag magaspang yung ugali, parang ano ba tawag dyan? Butangero, ano man, no? Hindi magandang kasama, hindi magandang kabanding. Ang pag-ibig daw ay kind. So kung sinong mag-isip ka ng tao na mahal mo, magaspang ba ugali mo sa kanya? Kung magaspang ugali mo sa tao na yon, hindi mo totoong mahal yun. Akala mo lang mahal mo. Pero ang pag-ibig, hindi magaspang ugali. Hindi makasarili, hindi madamot, hindi sakim ang pag-ibig. Diba kung kayo po, halimbawa may pamilya at meron kayong ulam, yung ulam po ninyo, example lang, fried chicken. Nung tinadtad yung fried chicken, eksakto lang sa pamilya nyo. Yung iba, ang pagkakatadtad, malaki. Yung iba, ang pagkakatadtad, medium. Yung iba, maliit. Ano kukunin mo? Yung malaki, yung medium, o yung maliit? Diba? Pag ang kinuha mo, yung malaki, siguro bunso. Kaya kinuha mo yung malaki. No? Pero kung ikaw yung tatay, o ikaw yung nanay, ano kukunin mo? Yung maliit. Kasi sa totoo lang, may mga anak tayo rito. No? Mga anak, makinig kayo sa akin. Sa maniwala kayo kaysa hindi. Mas mahal kayo ng magulang nyo kaysa mahal ninyo yung magulang ninyo. No, kaya tanggapin natin yan. Kaya minsan hindi natin naintindihan yung mga magulang natin, pero ganun yung pagmamahal ng magulang sa inyo. Totoo yun, may kasabihan. Isusubo na lang, iluluwa pa, ibibigay pa sa mga anak. Hindi baling kumain yung mga anak. Tama. Di baling magutom yung mga magulang, kumain lang yung mga anak. Ganyan talaga. Ganyan po talaga ang buhay. Hindi po unfair. Kasi po, nung tayo naman yung mga anak, ganyan din yung mga magulang natin sa atin. Kaya yung mga anak natin, gano'n din naman po sila sa atin. So yan po nagagawa ng pag-ibig. Hindi makasarili, hindi madamot, hindi sakim. Because a loving person becomes a kind person. Pati sa hayop. No? Pati sa alaga. Talagang a kind person, pati yung alaga niya, mahal na mahal niya. Hindi niya sinisipa. Pero pagka hindi siya labing, yung gate, sinisipa. Pagpasok niya, sasalubong yung pusa, sisipain. No, pati sa hayop, nagiging mabait siya. Pati sa halaman, kinakausap. Yung mga loving person, sige na, mamunga ka na. Di ba? Mamunga halaman, mamunga. Bumulaklak ka na. Kaya sabi niya doon sa mga halaman na yan. So, a loving person becomes kind especially to your family. To your kids. You become kind to your kids. You become kind to your wife. To your husband. You become kind to them. Importante yun na nakikita nila yung pag-ibig natin. Another one, love makes us happy for the success of others. It brings out the best in us, di ba? So, dahil doon, nagiging masaya ka kapag ka-successful yung iba. Kasi sabi, love does not envy. Hindi raw mainggitin ang pag-ibig.
Hindi raw naging insecure. Kita niyo po, yung mga magulang dito na nakapagpag-graduate na ng anak, congratulations. Pag yung anak ninyo naging mas magaling sa'yo, may inggit ka o matutuwa? Tutuwa ka. Di ba? Ang goal mo, yung anak mo maging mas magaling sa'yo. Yun ang pag-ibig. Pero kapag tayo po nai-insecure sa ibang tao, o sa anak natin, o sa asawa natin, ang galing ng asawa ko, ako hindi ho love yun. Kasi naiinggit tayo. Sabi sa Bible kasi, love does not envy. And then, love makes us respectful. Sabi sa Bible, love does not dishonor others. Yung pong kanina yung hindi magaspang ang ugali, ito ang kanyang English eh. Ito ang English niya eh. Love does not dishonor others. Hindi raw, pag tinagalog mo yung dishonor, nilalapastangan. O hindi bastos, kausap. Marunong tayong magrespeto sa magulang, sa nakatatanda. Kaya yung mga anak nandirito, kung talagang mahal nyo mga magulang nyo, irespeto natin ang mga magulang natin sa mga anak. Okay, sa mga asawa naman. Sa Bible, ang mga babae raw kailangan ng love. Pero ang mga lalaki, ano kailangan? Respect. So sa mga babae naman na nandito, kung mahal mo ang asawa mo, hindi namin kayo hinahanapan ng kumita ng malaki, hindi namin kayo hinahanapan ng maputing damit, hindi namin kayo pinaghahanapan ng masarap na pagkain. Buti na yung at least may kinakain, at least yung damit namin ay maayos, yung bahay maayos, yung bata na alagaan, pero may hinahanap kami na isang napaka-importante mula sa inyo. Respeto. Respeto. Hindi yung kinakausap ka, tatalikuran mo. Respeto ba yun? No? Hindi yung kinakausap, ayaw sumagot. Respeto ba yun? Hindi yung lahat ng sinabi, kokontrahin. Hindi po respeto yun. Bumili kaya tayo ng ilaw. Hindi, mapupundi lang yan. Diba? Pagka merong magpagupit kaya ako, hindi, may klipa buhok mo. Lahat ng sabihin ko kontrahin. Tatayo. Pagtayo, saan ka pupunta? Magsi-CR lang ako. Tatanungin, magpapaalam pa ba ako? Magsi-CR ako. Hindi ko asawa ko to, baka akala nyo asawa ko. Alam ko, iniisip nyo. Diba? Hindi lahat kino-question, hindi lahat kino-kontra. Kasi po sa mga lalaki, ang dating po noon, parang, ano pa pagkakakilala mo sa akin? Bopol ba ako? Wala ba akong alam sa buhay? Kailangan bang kontrahin mo ako ng kontrahin? So, respeto. Kailangan po yan ng mga kalalakihan. Tapos magtataka, ba't ako walang flower ngayong Valentine? O, baka kulang sa respeto. Alam niyo po, ang mga lalaki, nagpapataas ng kalooban po yan ng mga lalaki. So, ulitin ko, sa mga anak, respect your parents. At sa mga asawa, respetuhin ang mga asawang lalaki. At siyempre naman, kapag respeto natin ang mga asawang lalaki, they will love us back naman. May kapalit din naman po yan. Because love brings out our best behavior. Another one, love makes us care for the welfare of others. No, natutuwa tayo kapag napapabuti ang ating kapwa. And number 5, love keeps us positive. Sabi po dyan, love always trusts, always hopes, always persevere. Yun yung binasa natin kanina. Ang pag-ibig daw ay matiisin. Wow, ang ganda ng word na yun. Matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtsatsaga hanggang wakas. Yan daw yung pag-ibig. Kaya po, nalulungkot po ako, may kakilala po ako, isang matalinong tao. Ito pong tao na to, gumraduate po siya ng elementary, valedictorian. Gumraduate po siya ng high school, valedictorian. Pero pagkatapos niya pong gumraduate ng high school, siya po ay nag-OFW na. Maraming taon na siya ron, OFW. Tapos pag uwi niya po ron, ilang taon, I don't know, 15, 20 years OFW, pag uwi niya po rito, halos ano na po siya eh, 40 years old, ganyan, 45, mag-50 na, ganyan. Pag uwi niya po rito, ang ginawa niya po, nag-aral siya ng college. Kasi yun yung pangarap niya eh. Pangarap niya, gumraduate ng high school o valedictorian. Gumraduate ng college, elementary, valedictorian, high school, valedictorian. Ngayon, 50 years old na, nag-aral siya ng college, valedictorian na naman. Actually, hindi na yun valedictorian. Ano na yun? Summa cum laude.
Hindi cum laude, ha? Hindi cum laude, hindi magna cum laude, summa cum laude. Nung gumraduate siya, sabi niya sa tatay niya, Tay, sana pag-graduate ko nung high school, iginapang niyo ko sa pag-aaral. Yun ang sabi niya sa tatay niya. Yung sakit, naramdaman niya yung ganun. Alam niyo po, ang pag-ibig ay mapagtiyaga hanggang wakas. Kung yung anak natin, mahal natin, yan ang ginagawa ng mga magulang. Kakainin na lang, ibibigay pa sa'yo, igagapang ka pa ng magulang mo para lang makapagtapos ka ng pag-aaral. Yung imagery na yun, ay ginagapang mo yung pamilya mo para makaraos, para makatapos, para maging successful. Mga kapatid, love ang ibig po sabihin talaga ng image po na yan. May isa pa akong kakilala, may girlfriend naman, nasa college naman po sila. Babagsak na sa school yung kanyang girlfriend. Kasi date sila ng date eh. Sabi po nung girlfriend, igawa mo naman ako ng thesis. Ginawa hindi. Ginawa ng thesis. Talaga naman, yung lalaki gumawa ng thesis. Isinabmit yung thesis. Pasado, yung babae. Yan yung love. Pagawa kayo sa akin ng thesis. Love ko kayo, pero hindi ko kayo gagawa ng thesis. Di ba? Yun ang klase. Di ba? Ganun uri ng pagmamahal. Yung iba, pag na-in love, tinitigilan yung bisyo. Iba yung nagagawa kapag kami pag-ibig, talagang hanggang wakas. At palagay ko, alam natin yan, may nalulunod. Nalunod yung anak mo, nalulunod yung asawa mo, tatalon sa tubig kahit hindi marunong lumangoy. Kasi hindi siya papayag na wala siyang ginagawa hanggang wakas. Yan po ang kapangyarihan ng pag-ibig. That's why love is the greatest. Pangatlo po, why love is the greatest? Because love never fails. Hindi, alam mo yung fail sa Tagalog? Nabibigo. Ang pag-ibig ay hindi nabibigo. 1 Corinthians 13 verse 8, matatapos ang kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos, titigil ang kakayahang magsalita ng iba't ibang mga wika, lilipas ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Now, in English, ang sabi po dyan, love never fails. Hindi raw nabibigo ang pag-ibig. Simple lang po ang gusto niya sabihin, pag nagmahal ka, panalo ka. Hindi ka talo, panalo ka pag nagmahal ka. Pastor, nasaktan lang naman ako. Nabigo ako. Meron pong kasabihan, it is better to have loved and lost it than not have loved at all. At least naranasan mo yung nagmahal at ikaw ay minahal, panalo ka pa rin. Hindi katulad nung aso namin ngayon, 7 years na namin siyang aso, hindi lumalabas ng bahay, walang girlfriend, hindi nakakita ng kapwa aso, hanggang tumanda na po sa amin yung aso namin, wala siyang romance. Hindi niya naranasan ang ibig sabihin ng love. So may mga tao po ganyan. So magmahal. Pastor, baka masaktan ako. Kasama po yan. No? Yan yung kabila ng coin. Yung isang coin, nagmahal. Yung kabila, baka masaktan. Sino ba sa atin dito na hindi nasaktan? Lahat tayo nasaktan. Yung iba paulit-ulit nasasaktan. But it's worth it. It's worth it. Hindi ka lugi kapag ka ikaw ay nagmahal. Kasi po, success fails. Money fails. Power fails. Fame fails. Sabi po ni Jim Carrey, which is hindi ko inaasahan na si Jim Carrey magsasabi nito. Kasi si Jim Carrey, kilala naman natin siya, Hollywood actor, naging successful, naging famous, naging wealthy, naging powerful. Ito po sabi niya, I wish everyone becomes rich and famous so that they will know that it is not the answer. Sana lahat maging makatagumpay para pag nando na sila, malalaman nila, hindi pala ito ang sagot sa buhay. Si Jim Carrey, ang may sabi po niyan. So you don't fail when you love. Look at this. If you love your work, may trabaho ka, empleyado ka, if you love your work, you will not fail. Masaya ka sa trabaho mo. Para ka hindi pumapasok sa trabaho. Parang araw-araw ka na lang. Araw-araw kang, kunyari, ang trabaho mo ay basketball player, binabayaran ka para maglaro ng basketball araw-araw. If you love your work, doubly.
no, kumikita ka na, masaya ka pa sa ginagawa mo. So, love your work. Pastor, ang hirap ng trabaho ko. Hindi ko gusto yung trabaho ko. Hindi mo gusto yung trabaho mo. Di mag-resign ka. Hanap ka na ibang trabaho. Mahirap maghanap ng trabaho ngayon, Pastor. Baka wala kaming kitain. Baka wala kaming kainin. Yun naman pala mahalin mo. Kung wala kang choice, kung hindi ka rin nalilipat, mahalin mo yung trabaho mo. Huwag mong iuwi ang stapler. Diba? Pumasok ka sa tamang oras kung mahal mo yung trabaho mo. Kasi mukhang magtatagal ka rin lang naman dyan. Love your work. Hindi ka talo. Love your country. Kung mahal natin ang bayan na ito, ano mangyayari kung lahat tayong Pilipino, ang atin pong loyalty sa bayan, ano mangyayari? Uunlad ang bayan, tataas ang ekonomiya, tataas ang production, tataas ang sweldo, magkakaroon tayo ng magandang buhay when you love your country. Pero kapag hindi mahal yung bansa, ninanakawan ng bansa, pinagtatanggol ang China, ano mangyayari sa bansa natin? Love your country. Ano pa? Love your family. Kung mahal natin ang pamilya natin, we work hard for them, we sacrifice for them, hindi ka nang bababae, hindi ka nang bibisyo. Ano mangyayari sa pamilya? Gaganda yung pamilya. Yung pong aming, chismis na ito, hindi, dito chismis. Yung aming pong bahay na tinitirhan ngayon, yun po ay nabili namin sa bangko. At nung lumipat po kami ron, ang sabi ho nung mga kapitbahay, kayo pala ang bagong, kayo pala nakabili ng bahay na yan. Sabi, hindi naman namin tinatanong, alam nyo ba, yung dating may-ari niyan, kung bakit nawala yung bahay, binatak ng bangko. Alam nyo kung bakit? Kasi hindi nila nabayaran yung utang. May maganda silang negosyo. Sabi ng mga kapitbahay namin, chismosa. Chismis ko naman sa inyo. Alam niyo kung ba't binatak ng bangko? Kasi yung asawa nalulung sa sugal. Yung babae naman, pinipigilan yung lalaki. Tigilan mo na yung sugal na yan. Tigilan mo na. Ang sabi ng lalaki, ba't di ka sumama sa akin nang malaman mo kung bakit gustong-gusto ko tong sugal na to? Sabi ng babae, sige nga, tingnan natin. Sumama. At napatunayan niya, masarap magsugal. Dahil doon, nawalan sila ng bahay. Dahil masarap magsugal. Okay, hindi pa yun Buti ko sila lang, may 2 anak na maliliit. Itong mga anak na maliliit na to, nawalan din ng bahay, tumigil sa pag-aaral, nabalitaan ko po ngayon, nakagraduate na. Siguro nagbagong buhay na. Isipin po ninyo yung nangyari na yun dahil sa bisyo. Hindi minahal ang pamilya, minahal ang bisyo. Ganun po yung nangyari sa kanila. So love your family. Kung ikaw ay nagbibisyo, ibili mo na lang ng pagkain yan. O gusto mo, ihulog mo ng insurance para may insurance man lang yung family. Health insurance, life insurance, kung ano man, ilagay mo sa negosyo. Kaysa ibili mo ng mamaya, yung pinambibisyo mo, ma-hospital ka pa. Babayaran pa yan ng pamilya. O mamaya, nakikipaglasingan ka pa, masaksak ka pa. Nawalan pa sila ng ama o nawalan pa sila ng nanay. Love your family. Do the right thing for your family. And especially, love your spouse. Mahalin mo yung asawa mo. Kasi yung asawa mo, yung anak mo, pag nag-asawa na yan, iiwan ka niyan. Siyempre, magtatayo ng pamilya. O gusto niyo ba yung mga anak niyo, pag nagsipag-asawa, nasa bahay niyo pa rin lahat? Pati mga asawa, pati mga apo. Kapag nagkaanak ka, lilipat yan. Hanggang later on, 70 years old na kayo mag-asawa, kayong 2 pa rin na magkasama. Mahalin mo yung asawa mo. Kasi hanggang katandaan, yan ang kasama mo. Hanggang sa libingan, siya maglilibing sa'yo. Kaya mahalin mo yung asawa mo na yan. Huwag mong awayin. Okay, tuloy po natin. We do not fail when we love. Actually, we fail when we don't love. Pag hindi tayo nagmahal, that's when we even fail more. Pag nakakita po kayo ng bata, maski hindi bata, lumaki na yung bata, naging rebelde. Yung bata na yan, naging, suwail. Yung bata na yan, naging, damage yung pagkatao.
Kapag kami nakausap po siya na doktor, psychology, psychotherapist, alam niyo po kung anong finding sa batang iyon kung bakit damage ang pagkatao? Kulang sa pagmamahal. Hindi minahal ng magulang. Hindi naalagaan mabuti ng magulang. Kaya ayun, nagwawala yung bata. Naghahanap ng pagmamahal sa ibang tao. Nagpahanap ng pagmamahal kung kani-kaninong lalaki. Naghahanap ng pagmamahal sa droga kasi hindi ho nakatagpo ng pagmamahal sa loob ng pamilya. Damage. Lumalaki insecure. Lumalaking takot sa tao. Damage ang pagkatao. At minsan po, lumalaki incomplete. Meron ng mga tao, yun, yung word na yun, incomplete. Kaya magtataka kayo, bakit ang yabang-yabang ng tao na yun? Alam niyo po kung ba't siya mayabang? Kasi incomplete. Kasi insecure. Yun yung mayayabang, insecure. Walang ipagyayabang, kaya kung ano man yung madampot na ipagyayabang, ibubulgar sa lahat-lahat para tumaas-taas naman ang tingin sa kanya ng kanyang kapwa o ng kanyang sarili. Kasi mababa ang tingin niya sa sarili. Kasi tignan niyo yung mga, halimbawa, kung insecure ka sa wealth, halimbawa, kita niyo po yung mga mayayaman. Pag naglalakad sa mall, ano itsura? Yung parang nakapambahay lang, nakachinelas, diba, naka-shorts, ganun lang. Kasi alam naman nila, naku, kahit ba saan ako makarating, mayaman naman ako eh. Pag nakakita po kayo sa mall, natadtad ng kung ano-anong alahas, na kung ano-ano, basta, na mukhang ibinuhos na niya lahat ng meron para ilakad sa mall, sinuot niya, yun pa ang baka hindi mayaman. Kasi kailangan niyang magmukhang mayaman. Pero yung mga mayayaman talaga, hindi kailangan magmukhang mayaman. Ayaw nga nila magmukhang mayaman kasi baka makidnap. Diba? So, pag may kulang po tayo, we become incomplete. So sa mga anak po natin, kung may pagkakataon po tayo, kung meron tayong mga baby, 2 years old, 3 years old, siguro mga hanggang 10 years old. Hanggang mga 10, sige, hanggang 12. Pwede pang ihabol yan hanggang 12. May tinatawag po tayo na love tank. Tangke. Parang kotse, di ba may tangke ng gasolina yung kotse? Ang mga bata po may tinatawag din na love tank. May tangke sa kanilang puso. At ang kotse po, depende kung gaano karami ang laman ng tangke, ganon din kalayo ang kanyang mararating. Kung ang tangke ng kotse mo ay kakaunti lang, makakarating ka lang hanggang Alabang. Pero kung yung tangke ng kotse mo puno, full tank, hanggang Bicol, makakarating ka. Ganon din po ang mga tao, ang mga bata. Meron po tayong love tank. Kung tayo po ay bata pa, naka-receive po tayo ng maraming pagmamahal. Tanggap na tanggap tayo ng mga tao. Alam niyo ho, napuno yung tank mo, when you grow up, malayo mararating mo. Kasi hindi ka takot sa tao, hindi ka mahihiyain, ready ka na mag-explore, ready ka na mag-take ng risk, kasi ikaw ay napuno ng pagmamahal. At pag nakatagpo ka ng tamang tao para sa'yo, alam mo kung totoong mahal ka o hindi. Kasi may basihan ka ng uri ng pagmamahal nung ikaw ay bata pa. Pero nung ikaw ay hindi minahal ng bata pa, may lumapit sa'yo na puro hikaw sa ilong, hikaw sa pusod, hikaw sa mata, tapos sasabihan ka na, I love you, sama ka na kaagad. Kasi para sa'yo, love na kaagad yun. So mahalin po natin yung mga anak natin. Punuin natin sila ng pagmamahal para lumaki po sila na complete ang kanilang pagkatao. Okay? And we can't fail because love conquers all. 1 Peter 4:8, higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Ang ganda itong verse na to. Ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Yung anak mo, nakabasag, palalayasin mo ba? Hindi. Papawiin mo dahil mahal mo, papawiin niya yung nabasag mo. Pero kapag ibang tao nakabasag, pababayaran mo. Mahal mo kasi. Yung anak mo, ninakawan ka, palalayasin mo ba? Hindi pa rin. Patatawarin mo kasi mahal natin. Pero ibang tao yun, pakukulong mo na yun. So nakakapawi ng kasalanan, ng maraming kasalanan ng pagmamahal. So be a loving person. And finally, panghuli, why love is the greatest? Because God is love.
Wala na po yan sa 1 Corinthians 13. In-import po natin yan from 1 John chapter 4, verse 8. Whoever does not love does not know God because God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. That's why love is the greatest. Dahil ang Diyos mismo ay pag-ibig. Alam niyo po, nung unang binabasa ko to, sabi ko parang mali ang grammar. Ano yung God is love? Di ba dapat God is loving? Bakit God is love? Dapat adjective eh. Normally sa Bible, God is powerful. Adjective. Love is, God is healer. God is provider. Di ba ganon? Merong adjective. Kunyari sinabi mo, God is powerful. Para sinabi mo as noun, God is power. Hindi God is powerful. Ganon din to eh. God is love. Instead na God is loving. Are you following? Na medyo ano po siya, no? Noun siya eh. Hindi siya adjective. Hindi siya description ng Diyos ay mapagmahal. Hindi ho. Ang Diyos ay hindi lang mapagmahal. Ang Diyos ay pagmamahal. So when you love, merong Spirit of God na kasama po ron. Lilinawin ko lang ha. God is love. Love is not God. Kasi merong ganun eh. God is love, therefore love is God. Hindi. God is love, but love is not God. But when you love, may kasamang hipo ng Diyos yung pag-ibig na yan. Pag pinignan po natin sa Greek ang word na yan, dilinawin ko na naman ha, kasi may nagsasabi, love wins. May mga ganun eh. Ang word na ginamit po dyan is agape. Merong love na eros. Doon po galing yung word na erotic. God is agape. Hindi God is eros or erotic. So pag sinabi mo doon sa girlfriend mo, lika mag-motel tayo kasi God is love, di ba? Let's make love. Eros po yun, hindi po yun ang binabanggit. Agape. Ibig sabihin ng agape love, unconditional. Mahal ka ng Diyos. Pag ikaw po nagmamahal sa iyong kapwa, nagpapatawad, nag-aalaga, then that is agape. Tinatanggap kahit may pagkukulang, that is agape love. So our God is love. When we love, God is with you. A loving person can never be an evil person. A loving person can never be an evil person. He will always be godly. As we close, godly ka ba? Pag ang sagot mo, yes, Pastor, I do my best. I pray na godly ako. Meron mas importanteng tanong dyan, loving ka ba? Can you be godly without being loving? Pwede ba na ikaw ang pinaka-godly sa barangay ninyo, pero ikaw ang pinaka-masungit sa barangay ninyo? A loving person will also be a godly person. Para po sa mga mag-asawa, no relationship can survive without love. Therefore, no relationship can survive without God. Magkasama po yung dalawang yan. A strong relationship is the presence of these two. Ando doon ang love at nando doon ang God. Kaya pagpatuloy po natin to, ang worship natin, pagpatuloy natin, meron po tayong midweek service and prayer meeting kapag ka Wednesday night. Meron po tayong kaliwanagan kapag ka Tuesday. Meron po tayong mga Bible studies na nakakalat. No, meron po tayong 9 Bible studies at magkakaroon po ng pang-10 na Bible studies. There is bound to be at least one Bible study near you. Ipagpatuloy po natin ang godliness at ipagpatuloy po natin ang love sa church na ito, sa mga families natin, at sa mga communities po natin. Romans 13 verse 8, sabay-sabay natin basahin to. Ready? Go. Let no debt remain outstanding except the continuing debt to love one another. Pag tinagalog mo, dapat walang utang na hindi nababayaran, maliban na lamang sa utang na patuloy na mahalin natin ang isa't isa. Yang katabi mo, may utang ka dyan. Hindi pera, may utang ka na pagmamahal sa iyong kapwa. Ang utang ay dapat bayaran. At ang utang na yan, sabi, continuing debt,
nagpapatuloy, parang renta sa bahay. Nagbayad ka ng rent ngayon, kinabukasan, may rent ka na naman, may utang ka na naman. Habang nakatira ka doon, may utang ka doon sa rent habang buhay. Ganyan po ang love. Nagbayad ka ng utang ngayon, ng love, kinabukasan, may utang ka na naman sa kapwa mo na mahalin siya. May utang ako na mahalin kayo. May utang kayo na mahalin ang katabi ninyo. May utang tayo na magmahalan sa isa't isa. Sabi po ng Panginoon, makikilala ng lahat na kayo ay mga alagad ko kapag kayo ay nagmamahalan. Hindi kapag ka ang church nyo ay puno, ang offering nyo ay malaki, ang inyong live stream ay maliwanag, kapag ka ang lugar ninyo ay... Hindi. Kapag ka nagmamahalan tayo sa isa't isa. So mga kapatid, I hope and pray in the name of Jesus, let us love one another. Panalangin po tayo. Ama namin, ngayon po umagang ito, salamat na muli niyo po kaming pinapaalalahanan. May responsibilidad po kami. Hindi lamang po umattend, makinig. Importante po ito. Pero may responsibilidad po kami na magmahalan sa isa't isa. Maaaring hindi kami maging kasindakila ng maraming mga kilalang tao. Maaaring hindi kami maging great, katulad ng ibang leaders. Pero Panginoon, we will become great sa inyo pong harapan at sa inyong mga mata pag kami po ay marunong magmahal. Because the greatest is love. Turuan po ninyo kami na magpatawaran. Turuan niyo po kami na magtanggapan ng mga kahinaan. Tulungan po ninyo kami na kami pong lahat